And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga po ang pinakalatest sa balita na aking nasagap ngayong araw mga kababayan. President Bongbong Marcos matapang na sinagot ang mga naging katanungan sa kanyang dinaluhang defense meeting dyan sa may Singapore, na kung saan mga kababayan, particular po ito sa issue ng West Philippine Sea. At ito ang naging sagot ng ating mahal na Pangulo mga kapatid. Wala di umanong isusukong kahit isang square inch ang bansang Pilipinas sa mga bansa na gustong agawin ang ating teritoryo. And alam naman natin guys, na sa issue natin ngayon dyan sa WPS mga kapatid, ito talagang bansang China ang may pinakamalaking interest dyan sa ating teritoryo. At ngunit sabi ng ating mahal na Pangulo, walang kahit isang square inch tayong isusuko dito sa bansang China. At ito ba mga kababayan, natanong din po ang ating mahal na Pangulo dito kung ano o di umano ang kanyang magiging aksyon kung sakaling may masawing Pilipino dyan sa may West Philippine Sea, sanhi ng panghaharas nitong bansang China. At ang sagot ng ating mahal na Pangulo mga kapatid, talaga namang nakakatindig balahibo. Dahil sabi ng ating mahal na Pangulo, ibang usapan na po yan at nangangahulugan di umano yan ng gyera. Ganon katapang si President Bongbong Marcos. Hindi katulad ni former President Duterte mga kababayan. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito. May panawagan si Pangulong Bongbong Marcos sa China at Amerika sa Defense Summit sa Singapore kung saan nagbigay siya ng keynote address. Tinanong din si Pangulong Marcos kung sa anong pagkakataon posibleng gamitin ng Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa pagitan nito at ng Amerika. Yun. Mula sa Singapore, saksi live si Chino Gaston. Chino? Iya sa kanyang keynote address sa Shangri-La Dialogue ay nanindigan ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi isusuko ang anumang parte ng EEZ. Sa gitna ng anyay mga nararanasang panggigipit, hindi aatras ang mga Pilipino. Si Duterte lang po ang umatras mga kapatid. At sa halip na ipagtanggol yung ating teritoryo, halos ipamigay na po niya sa bansang China. Tuloy. Sa kanyang keynote address sa 21st IISS Shangri-La Dialogue, giniit ng Pangulo ang pagtataguyod ng soberenya at mga karapatan sa karagatan ng Pilipinas ay base sa international law at hindi lamang sa imahinasyon. So the lines that we draw on our waters are not derived from just our imagination, but from international law. Una, base Tama naman yung mga kapatid, Yung claim natin sa WPS, hindi lang po yan drawing. Hindi tulad sa bansang China na nag-drawing ng sila ng 9-dash line nila mga kababayan. Yung sa atin talaga mga kapatid, yung pag-claim natin dyan sa teritoryo natin sa West Philippine Sea, yan po ay may legal na basihan at meron po talaga yung papel mga kababayan. Na nagsasabing na-award na po sa atin yung West Philippine Sea na yan. Na kung saan hindi po pinaglaban niya ni former President Duterte noong siya po'y maupo noong 2016. And take note guys ulitin ko sa inyo, yung pag-award sa atin yan ng West Philippine Sea na yung mga kapatid, is 2016 po yun, bago maupo si former President Duterte. Kanya nga lang mga kapatid, noong naupo yan si Digong, imbis na ipaglaban niya yan, ang sabi ni Digong mga kababayan, na para lang di umanong basurang papel yung papel na yan, yung dokumentong nagsasabing na award na sa atin yung West Philippine Sea na yan. Para lang di umanong basurang papel yan na pag tinupi-tupi mo sa kamay mo at tinapon mo sa basurahan mga kapatid, ay isang basura na lang. Ganon po ang naging action ni Digong yan mga kababayan noong siya po ay nanunungkulan bilang presidente. However, ang ating mahal na Pangulo ngayon mga kapatid, yung pagkapanalo natin sa International Court, yung pag-award sa atin yan noong 2016, yan po ang ginagawang basis ngayon ni President BBM mga kababayan kung bakit siya or bakit niya pinaglalaban yung West Philippine Sea na yan laban dito sa bansang China na may malaking interest sa ating teritoryo. So dito lang mga kababayan, makikita natin yung pinagkaiba ni President Marcos versus dito kay Duterte. Kasi ito si Duterte mga kababayan, matapang lang pagkapwa niya Pilipino yung kaharap niya,
Slaughter dito, slaughter doon, AJK dito, AJK doon. Pero pag katapat na niya or kaharap na niya ang mga kinatawan ng bansang China, mga kapatid, para po siyang asong ulol na natatalian lang sa liig ng kadena. 'Di ba? Ganon kaduwag si Duterte. However, si President Marcos, mga kababayan, no, taas noo na sinabi niya, no, sa kanyang dinaluhang defense meeting diyan sa may Singapore, na walang isusuko ang bansang Pilipinas na kahit isang square inch ng ating teritoryo. Kabaliktaran noong ginawa ni former President Duterte. Ngayon, sino ang weak leader, mga kababayan? Si Marcos ba o si Duterte? Kayo na po bahala sumagot niyan, mga kapatid. Tuloy. From just our imagination, but from international law. Una, base sa UNCLOS, ang batayan ng Pilipinas na pinatibay pa ng 2016 Arbitral Award. We have on our side the 1982 UNCLOS and the binding 2016 Arbitral Award, which affirms what is ours by legal right. Malas lang talaga natin noong 2016, mga kapatid, no? Dahil yung naging presidente natin, tuta pala ng bansang China. 'Di ba? Siguro kung si Maruhas ang nanalo doon, mga kababayan, na ipaglaban natin yung West Philippines na yan. 'Di ba? Kanya nga lang nabudol tayo ni Digong, no? Dahil may pasabi-sabi kasi siya, mga kapatid, noong bago siya mahalal na presidente, na mag-jet ski di umano siya diyan papunta sa may West Philippine Sea. Wow naman. At hahamunin ang mga incheck, no, na nakapwesto diyan para sakupin yung ating teritoryo. 'Di ba? Nabudol tayo eh. Pero noong nanalo na si Digong, mga kababayan, iba na ang naging takbo ng kanyang gobyerno. Imbis na ipaglaban, imbis na panindigan, mga kapatid, yung pagkapanalo natin, hindi eh. Pinapasok niya ang mga taga-China. At naging tuta pa siya ng bansang China. 'Di ba? Biruin mo, sabihin ba naman niya na kaya nga daw tinawag niya na South China Sea dahil sa bansang China daw yan eh. Oh. 'Di ba? Tapos sinabi pa niya na yung papel daw na magpapatunay na na-award na sa atin yung WPS na yan, parang basurang papel lang di umano. 'Di ba? Ganon yung ginawa niya. Malas talaga Malas talaga natin, mga kapatid, na nagkaroon tayo ng presidenteng katulad ni Duterte. 'Di ba? Imbes na siya yung manguna para ipaglaban yung ating teritoryo, siya pa yung nangunguna sa pagiging duwag. Oh. Walang dangal yun, mga kababayan. Matapang ka lang pag mga kapwa mo Pilipino, pero pagdating pala sa mga banyaga, tiklop ka pala. Oh. However, itong si President Marcos, mga kapatid, no? Malumanay magsalita, pero malaman. May tapang. 'Di ba? At ito, no, majority ng mga Pilipino, mga kababayan, handang ipaglaban ang soberanya ng Pilipinas. Maliban na lang sa mga kampo ni Duterte at sa kanyang mga alipores at sa kanyang mga tagasunod ng mga Bisaya. 'Di ba? Sila lang naman yung duwag. Pero majority ng mga Pilipino, mga kapatid, no, handang ipaglaban ang ating teritoryo. 'Di ba? Sila takot sila sa giyera. Well, tayo hindi tayo takot. Tsaka kung sakali mang magkagera, ito ulitin ko na naman. Kung sakali magkagera, mga kababayan, sa karagatan lang po 'yan. Hindi po dito sa kalupaan. Maliban na lang kung sasabihin ng China na sasakupin niya ang buong Pilipinas. Tsaka lang po 'yan magkakaroon ng giyera sa kalupaan. Pero ang pinag-aagawan kasing teritoryo ngayon, mga kapatid, or ang teritoryo kasing inaagaw sa atin ng bansang China ay nasa karagatan po, wala po sa kalupaan natin. Kaya kung sakali mo magkaroon ng giyera, mga kababayan, sa katubigan lang po yan at hindi po sa kalupaan. 'Di ba? Taliwas doon sa pinapakalat nila Duterte, lalo na ni Roque. Nakawawa di umano ang sambayan ng Pilipino kung sakali magkagiyera. No? International lawyer pa siya noon. Pero hindi niya alam na kung sakali mang magkaroon ng giyera, sa katubigan lang at hindi sa kalupaan. Ganun kabobo yan si Roque, mga kapatid. No? Talagang gusto lang nilang takutin ang mga mamamayang Pilipino. Pero unfortunately para sa kanilang mga babayan, wala na pong naniniwala sa kanila. Maliban na lang doon sa 3% na mga Pilipinong sumusunod diyan kay Digong. 'Di ba? Majority ng mga Pilipino ngayon, mga kapatid, natauhan na po sa katotohanan
at laking sisi nga po natin na nahalal natin presidente, yang si former President Duterte. 'Di ba? Kung si Marujas na lang sana binuto natin ng mga kababayan, hindi pa sana napabayaan yang West Philippine Sea na yan. Kanya nga lang, mga propaganda kasi nila dati, sobrang lakas, no? Propaganda nila Duterte, sobrang lakas po talaga. At masasabi natin may appeal kasi si Duterte nung panahon na yon, 'di ba? Dahil syempre aspiring president pa lang naman siya eh. Hindi pa naman natin alam kung ano yung kanyang pakay pag siya po ay naupo. Pero ngayon mga kababayan, noong siya po ay bumaba sa pwesto, dito natin nakita kung gaano niya binalahura ang bansang Pilipinas. 'Di ba? Kung gaano niya sinira ang bansang Pilipinas mga kapatid. Ito ngayon, ang ating mahal na Pangulong BBM, pilit niyang binibuild up mga kababayan itong ating bansa. At pinapakita niya na may pangil talaga ang Pilipinas. 'Di ba? Ganon ang ginagawa ni President BBM. Tuloy. Dahil dito malinaw ang moral ascendancy ng Pilipinas at legal na basihan. At dito humuhugot ng lakas ang Pilipinas na ipagtanggol ang bansa hanggang sa kahuli-hulihang square millimeter. In this solid Grabe, no? Kahuli-hulihang square millimeter. Kanina, square inch lang yung sinabi ko mga kapatid. Pero sabi dito, square millimeter. Grabe. Wala tayong isusuko kahit katiting. Di ba? Ganon yun. Kahit buhangin. Hindi natin isusuko yan. Mananatili tayo sa posisyon natin. Nasa atin yan. Ganon yun. Mamaya kasi dyan mga kapatid, meron magsasabi dyan, puro kwento, hindi nga kayo makapalag sa pang-water cannon ng China eh. Hindi naman ganun ang argumento eh. Wina-water cannon tayo ng China, ginagawa sa atin ng China yan. Pero, hindi tayo umaalis sa posisyon natin. No? Hindi natin iniiwanan yung claim natin, sa atin pa rin yan. No? At posible nga, no, na ipaglaban natin yan kahit kapalit ang buhay natin. 'Di ba? Kasi ganun ang mga Pilipino eh. Hindi yan papayag na maaapi ng mga kahit sino-sinong dayuhan lang dyan, especially nasa loob din ng ating teritoryo. Tanging si Digong lang ang pumapayag sa ganon. 'Di ba? Ang mga Pilipino, mga kapatid, talagang matapang yan. Likas na matapang yan. Kaya nga nakuha natin ang ating kalayaan eh. 'Di ba? Kaya nga naging malayang bansa tayo eh. Hindi tayo nasakop eh. May sarili tayong bandila eh. Dahil matapang tayo. Ano pang silbi ng pinaglalaban ng ating mga ninuno noon kung hahayaan lang din naman pala nating sakupin tayo ng mga banyagang bansa ngayon. Tulad nitong bansang China. Ganun yun. Kaya nga lang, merong part, no, hindi naman lahat ng Pilipino matapang. Kasi meron nga tayong 3% ng mga Pilipino, no, na mga duwag. At yun po yung mga pro-Duterte, mga kapatid. Sila po yung mga duwag. 'Di ba? Hindi na matanggap, no, yung katotohanan na dapat talagang ipaglaban niyang WPS na yan. Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. No? Hindi tayo papayag na lamangan tayo ng bansang China. Hanggat maaari, dapat tayo yung nakakalamang. Pero sa legal na sa legal na proseso. 'Di ba? Kasi yung pinaglalaban natin properly documented diyan eh. Hindi naman tayo basta-basta lang nagtuturo diyan na sa amin yan, sa atin yan. Lahat diyan may basihan tayo na kung saan kahit sa ang korte dalhin yan, may laban tayo. 'Di ba? Minalas lang talaga tayo mga kapatid, no? Dahil nung na-award na sa atin yung West Philippine Sea na yan, yung presidente natin, duwag. 'Di ba? Imbis na ipaglaban, nagpaalipin sa bansang China. Tuloy. Na ipagtanggol ang bansa hanggang sa kahuli-hulihang square millimeter. In this solid footing and through our clear moral ascendancy, we find the strength to do whatever it takes to protect our sovereign home, to the last square inch, to the last square millimeter. Grabe. Dumadaloy raw sa dugo ng bawat Pilipino ang katubigan ng West Philippine Sea. At Tama. No? Siyempre, isa yan sa source ng ating hanap buhay eh. Especially sa ating mga mangingisda. Pag wala yung West Philippine Sea, mga kapatid, mamumulubi tayo sa isda. 'Di ba?
At dapat na nangingisda dyan mga Pilipino, hindi mga incheck. Kaya nga lang, nasanay ang mga incheck na pumasok dyan at mangisda, mga kapatid. Dahil pinapasok sila ni Duterte noong kapanahunan niya. So, totoo po yan. Si Duterte kasi ang nagbigay sa kanila ng permiso dyan na sige, mangisda kayo dyan. No? Siya yung nagbigay ng kwan dyan, ng pahintulot. Wala Ano magagawa natin? Nung time na yun, mga kababayan, talagang pinipilit nila tayong i-brainwash. Na kaibigan nga ang China, kaya malaya silang nangingisda dyan. To the point na, yung mga kababayan nating mga mangingisda, wala nang mahuli dyan. Diba? Dahil, inuubos na ng mga incheck. China is a friend nga daw, according to former President Duterte. Ngayon, dahil doon sa mga ganong desisyon niya, mga kapatid, sino ang nagsasuffer? Yung mangingisda pa rin natin. No? Kaya yung ating mahal na Pangulo talaga, gumagawa siya ng paraan para mabawi yan. Yung West Philippine Sea na yan. Dahil maliban dyan, mga kababayan, no? Sa mga isda na meron dyan sa West Philippine Sea, meron ding nakatago dyan na kayamanan ang bansang Pilipinas. At yan nga po yung napakalaking supply ng langis. Na kung saan, maaari po yung, yan po ang mag-aangat sa bansang Pilipinas, mga kapatid, pag nasimulan na natin yung madrill yan. Dahil sobra-sobra po yung supply ng langis dyan, mga kababayan, sa pangangailangan ng ating bansa. So ano ang mangyayari dyan? May tendency na tayo na rin yung magbibenta ng langis. At lahat ng bansa, mga kababayan, na nagbibenta ng langis, yumayaman. Sila Duterte, ayaw nilang yumaman ang bansang Pilipinas. Kaya ngayon, gusto nilang i-destabilize ang Marcos government. Nang sa ganon, mapigilan yung pakikipaglaban natin dyan sa may West Philippine Sea. Diba? Pinapalabas nila na gera lang di umano ang dala niyan. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, kung magkagera man, dyan lang sa katubigan at hindi po sa kalupaan. Dahil ang teritoryo nga na inaagaw nila ng China is nasa katubigan po. Ayaw kasi nilang umasenso, gusto nila maging alipin ng tayo ng mga incheck. Di ba? Kaya nga laging pinapatronize nila na China is a friend. Ganon ang mindset ng mga Duterte, mga kababayan. Tandaan nyo po yan. Kaya gusto nilang i-destabilize ang Marcos government. No? Ayaw nilang umasenso ang ating bansa. Malaki ang langis na nakadeposito dyan, mga kapatid, sa may West Philippine Sea. At pag nahukay natin yan, sobra-sobra na yan para sa pangangailangan ng bansang Pilipinas. At pag sobra-sobra ang langis, mga kababayan, ibig sabihin nun, mababa ang presyo ng langis. Na kung saan, yan yung may hawak sa inflation ng ating bansa, mga kababayan. Yan yung dahilan kung bakit sobrang taas ng mga bilihin. Dahil imbes na maghukay tayo ng langis dyan, nag-aangkat tayo. At yung inaangkat natin, mga kapatid, napakataas na presyo. Diba? Anong mangyayari pag mataas ang angkat ng langis? Magsisitaasan din ang presyo ng lahat ng bilihin. Ngayon, gustong i-destabilize ng Duterte itong Marcos administration dahil ayaw nilang masilip yung bagay na yan, yung katotohanan na yan, mga kababayan. Ayaw nilang masilip yan. Ngayon, nalalantad na na ang katotohanan talaga dyan, mga kapatid, kung bakit gusto makabalik sa pwesto nila Duterte is mapagtakpan yung kabulastugan nila patungkol dyan sa issue ng West Philippine Sea. Dahil ang West Philippine Sea, mga kababayan, yan talaga ang susi, no, para gumanda ang ekonomiya, mas lalo pang gumanda ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dahil biruin yung mga kapatid, no, isipin nyo na lang pag Pilipinas na ang nagbibenta ng langis. Ibig sabihin nun, yayaman na ang bansang Pilipinas. Magsisilabasan na ang mga investors niyan dito sa ating bansa. Dahil pag nahukay natin yung langis dyan, hindi lang bilihin ang magmumura, mga kababayan, pati ang electricity natin, na kung saan pangunahing hadlang yan ng mga foreign investors
Dahil sa sobrang taas ng kuryente ng mga kapatid, no? Isa 'yan sa mga factor na kung saan ayaw nilang mag-invest sa Pilipinas dahil sobrang mahal ng kuryente. 'Di ba? Pero pag meron na 'yan mga kababayan, nabawi na natin yung WPS na 'yan, nako, malaking ginhawa na po 'yan mga kapatid. No? At isa pa, pag na-approve yung yung pag-amyenda sa ating constitution mga kapatid, no? Mas dadami ang mga foreign investors diyan. No? Huwag kayong maniwala sa sinasabi ni Duterte mga kababayan na gusto lang di umanong palawigin ng presidente yung kanyang termino. Hindi po totoo 'yun mga kapatid. No? Ang totoo diyan, gustong umasenso ni President Marcos ang bansang Pilipinas. Yun po ang totoo diyan mga kababayan. Hindi po vina-violate or niyuyurakan ng Marcos administration ng ating constitution. Kung tutuusin mga kababayan, si Duterte ang nagyurak sa ating constitution mga kapatid sa pamamagitan ng pagpapapasok niya ng mga Chinese sa loob ng ating exclusive economic zone na kung saan mahigpit po yun na pinagbabawal sa constitution natin. Oh, yun po ang totoo diyan mga kapatid. 'Di ba? Yun ang totoo diyan. Si Duterte ang nagyurak, ang sumira sa konstitusyon ng Pilipinas. Dahil abogado siya, alam niya, no, na hindi dapat nakakapasok, hindi dapat nangingisda ang mga dayuhang bansa sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero anong ginawa niya? Hinayaan niyang makapasok yung mga incheck. No? Dahil China is a friend. Wow naman! Oh, di ba? Ganon yun. Kaya binabaliktad nila yung programa ng Pangulo na dapat isulong ang tsa-tsa. Di ba? Kasi ang purpose dyan ng ating Pangulo mga kapatid, para dumami yung mga foreign investors. Pag marami ng foreign investors dito mga kababayan, hindi mo na kailangan pumunta ng Maynila para makapaghanap ka ng trabaho doon na may magandang sahod. Dahil maging sa probinsya mo, meron na pong mga factory na itatayo dyan na kung saan kapantay na po, no, ng sahod dito sa Maynila yung magiging sahod sa bawat probinsya. 'Di ba? Hindi ka na mangangailangan ng mga hindi mo na kailangan bumiyahe pa ng napakalayo, no, para lang makahanap ka ng magandang sweldo. Dahil pag naamyendahan na ipasok yung tsa-tsa na yan mga kapatid, talagang gaganda ang ekonomiya ng bansa. No? Dahil may magandang pribilehiyo yan para sa mga foreign investors 'Di ba? Kung ang Jollibee nga mga kababayan napapayagan nga silang bumili ng mga lupa doon sa ibang bansa No, bakit hindi natin hayaan din na makapag-invest din ng mga lupain dito itong mga foreign investors? 'Di ba? Ganon po ang nangyayari mga kapatid. Pero ngayon kasi ang nakikinabang sa ating lupa dito mga kababayan, yung mga Chinese na mga kolorum, no, mga illegal na Chinese. Sila po ang nakikinabang sa ating mga lupain ngayon, no? At wala pong kinikita diyan ang bansang Pilipinas, mga kababayan. Tingnan niyo sa bawat probinsya, 'di ba? Nagtsatsaga kayo sa mga tawag dito, sa mga Chinese na mga maliliit na tindahan. No? 'Yon ang pinagtsatsagaan nyo. Yung mga kababayan natin nagtsatsaga sa 250 na arawan, no? Dahil marami kasing mga Chinese na mga tindahan mga kapatid sa mga probinsya. Oh. At pinakamadaling pasukan yung mga tindahan ng Chinese dahil biodata lang pwede ka na pumasok doon Pero in exchange noon, yung napakababa naman napasahod, which is 250, 150. Oh. Kung kayo taga-probinsya, makaka-relate kayo sa akin mga babayan dahil marami talaga yung ganyan. No, mga Chinese na mga hardware, ewan ko, di ko maintindihan yung anong klaseng mga tindahan yung meron yung mga Chinese na yun Halo-halo din kasi no? Yun yung pinagtsatsagaan natin ngayon. However, pag pumayag tayo na ma-push itong economic tsa-tsa na itong mga babayan, nako, for economic provision naman yan Pag na-push yan mga kapatid, laking ginhawa po ng ating bansa.
Huwag po kayo magpadala dyan sa mga sinasabi nila Duterte, mga kababayan, dahil kabaliktaran po yan. No? Gusto nilang manatiling nakalubog ang ating bansa. Yun po ang gusto nila. Kaya hinaharang nila yung tsa-tsa na yan. Pero take note guys ha, kapanahunan ni Duterte mga kapatid, nag-attempt din siya ng tsa-tsa. Diba? Iba lang yung sa kanya. Federalism yung tinulak niya nung time na yun eh. Samantalang itong kay President Marcos, economic yan. No? Para sa ekonomiya yan. Oh, economic provision yung tinutulak niya. At maganda yan mga kababayan. No? Kasi syempre ang ating mahal na Pangulo nakikita niya pag maraming investors, no? Pag may magandang privilege kang binibigay sa mga foreign investors, dadami ang trabaho. Oh. Kukonti na lang yung maghihirap. Idagdag pa natin 'yan, no? Pagtuluyan na natin nabawi yung West Philippines na 'yan. Kaya nga lang mga kababayan, ang humaharang po sa pag-asenso ng ating bansa ay ang mga Duterte. Puro destabilization rally yung ginagawa nila. Yung maisog rally na yun mga kapatid, destabilization movement po yan ng mga Duterte. Dahil gusto nilang i-destabilize ang Marcos government. Ganun po yun mga kapatid. Kaya mag-ingat po talaga kayo dyan mga kapatid. No? Baka mamaya dyan madala kayo ng mga lintik na yan. Tuloy. Dumadaloy raw sa dugo ng bawat Pilipino ang katubigan ng West Philippine Sea at hindi raw papayag ang Pilipinas na mahiwalay ito mula sa maritime domain ng bansa. Talagang hindi. No? Maraming mga Pilipinong handang magbuwis ng buhay para dyan. Sa atin yan eh. Pinaglaban natin yan eh. No? Yung ating mga ninuno, pinaglaban yan. Di ba? Soberanya ang pinag-uusapan dito mga kapatid. Kaya natural lang na talagang hindi natin nahayaan yung agawin sa atin yan. No? Dahil lang sa interest nitong mga inchik. Gusto kasi ng China mga babayan, no? I-submit natin yung ating bansa sa ilalim ng kapangyarihan nila at maging tuta nila tulad ng ginawa ni Digong nung kapanahunan niya. Buti na lang talaga mga kapatid, napalitan ng ating presidente. Dahil baka ngayon, no? Baka Pilipinas, province of China na yan. Di ba? Si Digong nga dati, dinaanan niya tayo sa pabiro-biro lang eh. Ng Pilipinas, province of China daw eh. 'Di ba? Dinaan niya tayo doon. Pero ang totoo yung mga kababayan, pinupulsuhan na ni Digong 'yon nung time na 'yon. Kung papayag ba ang mga Pilipino, unfortunately mga kapatid, no? Binatikos yung propaganda niyang 'yon. 'Di ba? Kahit sabihin ting biro 'yon dahil presidente siya, no? Ang pagkakaintindi ko ng mga kababayan, parang pinupulsuhan lang talaga ni Digong. Ano kaya masasabi ng aking mga kababayan pag sinabi kong Philippines is a province of China? Di ba? Pinupulsuhan lang niya. Pero pag kung sakaling nag-okay lahat ng Pilipino noon, baka ngayon mga kababayan, probinsya na tayo ng China. Di ba? Baka puro na adik talaga ang buong Pilipinas ngayon. Dahil noong kapanahunan ni Digong mga kababayan, sa kabila ng mga extrajudicial yung EJK na tinatawag nila, no? Extrajudicial killing na yon. Bulto-bulto o tuli-tulinada ang shabu na pumapasok sa bansang Pilipinas galing bansang China. At according nga doon, no? Kay Representative Ace Barbers, 90% ng mga ni-raid nilang mga bodega na related sa mga droga mga kapatid ay pagmamay-ari ng mga Chinese. No? Kunwari galit sa droga pero yung pagkaibigan niya, libre. Pasok mo yun dito. Pati si Digong, gumamit na rin ng droga. Oh. Yung fentanyl mga kapatid, droga yan eh. Di ba? Ganon ang nangyari mga kababayan. Kaya tayong mga Pilipino, di talaga tayo papayag dyan. Agawin sa atin yan ng mga dayuhang inchik. No? O ng mga taga-China. Sa atin yan. Kahit ibuwis pa natin yung buhay natin dyan. Well, 3% lang naman yung duwag ng mga Pilipino mga kababayan. No? Lahat naman ng mga Pilipino, majority ng mga Pilipino, handang ipaglaban yan. Diba? Gustong-gusto natin ipaglaban yan. 3% na lang sila, tandaan nyo yan mga kapatid. Yung mga naniniwala dyan kay Duterte, 3% na lang po. Tuloy. The life-giving waters of the West Philippine Sea flow in the blood of every Filipino. Tama. We cannot allow anyone to detach it from the totality of the maritime domain that renders our nation whole. Tama.
Bilang Pangulong nanumparaw si Marcos na ipagtatanggol ang bansa. Wala siyang balak umatras sa commitment na ito. Ang mga Pilipino raw kasi hindi umaatras. As president, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Grabe, ano? Nakakatindig balahibo, mga kapatid. Filipino do not yield. Diba? Pero syempre, mga babayan, no? Yung tawag nito, yung lakas ng loob natin, nanggagaling din yan sa ating presidente. Pag matapang presidente mo, tatapang ka din eh. Pero pag duwag ang presidente mo, mga kapatid, tulad ni Duterte, magiging duwag din tayo. Di ba? Oh. Ngayon lang naman tayo tumapang talaga, mga kababayan, dahil nakikita natin, may tapang ang ating presidente. Hindi katulad noong kapanahunan ni Digong, no? Na baka matalo tayo ng China. Baka maubos tayo pag ginera tayo ng China. Mga ganong mindset ba? Imbes na i-encourage sa yung mga kababayan niya na magkaroon ng lakas ng loob at kumpiyansa, wala eh. Ang tinuturo niya, kaduwagan, mga kapatid. Oh. Sa kanyang talumpat, Di ba? Kaduwagan ang kanyang tinuturo sa ating mga kababayan. Kaya na medyo naduduwag din tayo noon. O ngayon, matapang presidente natin. O di, matapang din tayo. Nakikita, yung baka inspirasyon ng bawat Pilipino ang presidente. No? Siya yung, siya yung pinakamataas na posisyon eh. Lahat ng sasabihin niya, may sense yan. Oh. Ganon ang motivation ni President Marcos. Ang mga Pilipino, hindi yan sumusuko. We do not yield. Di ba? Basta alam natin na sa tama tayo, paglalaban natin yan, mga kababayan. Ganon ang mga Pilipino. Tama dito si President BBM. At nakaka-inspire, mga kapatid, yung kanyang katapangan. No? Unlike former President Duterte na sobrang duwag. Matapang lang sa kapwa Pilipino, pero pagdating sa mga dayuhan, tuta, no, natatalian ng kadena sa liig ng mga inchik. Di ba? Yun yung totoo eh. Oh, i-deny pa ba natin yan? Kaya nga naging alipin tayo ng bansang China eh. Oh. Totoo yun. However, si President BBM may paninindigan, no? At tinuring talaga niyang isang bansa ang Pilipinas at hindi sunod-sunuran sa mga inchik. 'Di ba? Natural lang naman na may impluwensya ng Amerika dito dahil matagal na nating kaibigan ng Amerika. Oh. Ngayon binabaliktad pa yan nila. Na kesyo daw ginagamit lang di umano tayo ng bansang Amerika. Wow naman. 'Di ba? Ganon sila, mga kababayan. Tuloy. Not intend to yield. Filipinos do not yield. sa kanyang talumpati may panawagan din si Pangulong Marcos sa China at Amerika na aniyay mahalaga ang papel sa rehiyon. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is a permanent fact. At the same time, the stabilizing presence of the United States is crucial to regional peace. It's never a choice. Both countries are important. The continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Tinanong din si Pangulong Marcos kung masasabi na bang crossing the red line kung may mapatay ang isang Pilipino sa water cannon attacks ng China Coast Guard at kung anong hakbang ang pwedeng magiging dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, be they a Coast Guard or in the military and part of the Navy, well, that would be that would certainly increase the level of response if by a willful act on a Filipino not only serviceman but even a Filipino citizen if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is, I think, very, very close to what we define as an act of war. Yon. Di ba, mga babayan? Ganon. Talaga. Unlike kay former President Duterte na wala di umanong laban ng Pilipinas.
duwag, takot. Oh. Si President BBM, diretso eh. Di ba? Pag may namatay, no, hindi lang yung mga nasa serbisyo, maging yung mga sibilyang Pilipino, no, pag namatay, nako, yan na yung sinasabi nating an act of war. Di ba? Ibig sabihin nun, parang sinasabi na ng China sa atin na gusto na nila ng giyera at hindi tayo sumusuko. We do not yield, mga kapatid. Filipino do not yield. Yun ang sabi ni President BBM. Ibig sabihin nun, hindi tayo magpapalamang. Kahit maliit na bansa tayo, lalaban tayo, mga kababayan. Yan ang mensahe ng ating mahal na Pangulo, mga kapatid. Anyway guys, hanggang dito lang itong vlog na to dahil humahaba na naman tayo, 35 minutes na po tayo. No, nakakatuwa lang mga kapatid, nakaka-overwhelm lang na meron tayong ganitong presidente, no, na talagang matapang at handang ipaglaban ang ating bansa. Unlike sa nakaraang administrasyon, mga kababayan, na halos ipamigay na tayo, halos ipaampon na tayo, halos gawing probinsya na tayo ng bansang China. Di ba? Mabuhay po ang ating presidente, mga kapatid. Hanggang dito na lang mga kababayan, huwag kalimutan mag-like and subscribe at paki-comment na rin dyan ang inyong mga opinion. Adios.